disconnected. Diyos natin na una, our shepherd who has the beauty of character, compassionate, humility, humble, patience, and merciful. Nakita natin yung beauty of His care, His personal, protective, and patience na care. And this time, tignan naman natin yung cross, the beauty of His cross, yung kagandahan ng kanyang cross. Kung tignan ninyo sa Isaiah, when the Lord Jesus Christ was prophesied, nung siya ay nag-prophecy, sabi niya, wala kang makitang ganda sa kanya. Pangit ang itsura. O nga naman, kasi nakita ni Isaiah na paano mo masabing may beauty ditong Son of God na pumunta dito sa lupa. Kung siya naman ay may papatos sa puro dugo na lang. Kung makikita, sugat, dugo, at kung anong pinaggagawa sa kanya. Walang beauty. Kaya, ating pag-aralan na kahit pa paano siya man ay pinako sa cross, behind that pangit na itsura, merong maganda doon. Bilang Kristiyano, kailangan dyan tayo masanay. Yung tumingin sa positive na effect ng nangyayari o kaya nangyayari kaysa yung negative lang palagi. The Good Shepherd lays down his life. Ang pinaka-ultimate na pagpapahayag, expression ng kanyang cross, pahayag ng kanyang cross ay ang kanyang sacrificial love. The sacrificial love of Christ is the beauty of His cross. Yung ipinako doon, duguan. Pero may isang bagay na napakaganda kung bakit siya ipinako. Ang kanyang pagmamahal sa atin. Sinacrifice niya yung kanyang pagka-Diyos. Iniwanan niya Philippians chapter 2. At Isaiah chapter 53, kung saan niyang with all the humility, He condescended, nagpababa siya at binigay niya ang kanyang katawan na pinagbuhusan ng galit, envy, lahat na damdamin ng isang tao laban kay Kristo, ibinuhos niya doon sa katawan ni Kristo. Hinaan niya sa sampal, sa dura, palo, pako, pinagsalitaan, nilabas lahat. Pero nagibabaw pa rin doon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo, kaya pinasan niya lahat yun. Ano naman kaya ang bilang isang nakinabang diyan sa sacrificial love, panagsakripisyo maayat? Ano naman kaya ang ating parang tugon diyan? Nyamot nga ta, sumbat tayo. Ano ang sagot natin sa sacrificial love ng Diyos sa atin?
yung kanyang pagpapako sa cross ay hindi yun pinilit. Hindi pinilit na ginawa. Kundi yun ay nangyari dahil sa pagkukusa ng ating Panginoon. Willingness. Ang pagmamahal ng Panginoong Yesus ay punong-puno ng pagkukusa. At ito ay pagkukusa na masakit ang kapalit. Kung idaan mo sa worldly, makamundo na pagmamahal, meron na yung kantang, nung na-out ako sa school, wala akong ibang magawa. Dahil nag-out na ako ng high school, fourth year high school, napunta ako ng Jadi. Doon sa shop ng tito ko, naging tagalinis ako ng makina, ganyan, nagabaklas ng makina. Mayroon palaging pinapakanta yung kapitbahay namin doon sa talyer na yan. Na ewan ko, na dalaga pa naman yun, na lakas-lakas ng pag-music niya pag nandun kami naman, maulit-ulit yung sabi niya. Yung, handa akong magparaya. Kung katumbas nito'y kasawian. Meron yung word doon eh. Ayun. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas ay kasawian. Sabi ko, grabe naman yung nagmamahal na yan. Huh? Di wala kang makuha dahil nagparaya ka naman sa pagmamahal. Tinakay na. Sabagay, sabi mo kahit katumbas nito'y kasawian. But, may ganyan talaga na nagmamahal. May ganyan. Na hindi siya selfish, kundi i-express niyang maigi ang kanyang pagmamahal para mapatunayan at makita mong mahal na mahal ka niya. At yan ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya nga, kung tutuusin natin, maisip-isip mo na bakit ako pa ang minahal mo? Bakit ang dami-dami pa naman? Ba't ako ang minahal mo? Kung tignan mo dyan, wala ka nang makitang qualification mo para mahalin ka. Kundi, ang makita mo lang dyan ay yung kusang minahal tayo ng ating shepherd. Ito yung care, yung character at yung cross. Yung ibinigay niyang cross sa atin bilang isang tupa, we are defenseless. Wala tayong kakaya-kaya dito sa mundo. Kaya ang ginawa na lang ng Panginoon para makaahon tayo sa yung paglaruan tayo ng jablo, bilang sheep, defenseless tayo. Basta paglaruan tayo ng Diyos, ay ng jablo, ang Diyos na lang, minahal niya tayo at binigay niya ang kanyang katawan na yung may layong nandyan niya sa niya. Ito, kainin mo na ako, pabusog ka, umalis ka na, papayaan mo na itong lupa at malaya silang mabuhay. Parang ganun. Grabe. Ano yung lakunan? pagsawa, nagsawa ang demonyo
nagsawa ang mga tao sa katawan ni Kristo, yung sinabi ko kanina, sampal, dura, palo at ano pa man dyan na ginawa, salita. Hindi lang pinaramdam kundi pinarinig kay Jesus ang kanilang galit sa ating pastor. Pero sabi niya, okay na. Kaya nung pinako siya sa cross, yung isa sa pinakahuling salita niya, doon sa pinakahuling na talaga, it is finished. Nasa Greek word na tetelestai, na ibig sabihin, now is the harvest time. Panag-aapitin. Kasi tapos na. Tinapos ko na. Kayong mga sheep, you are now really mine. Akin na kayo. Kaya ito yung mga doctrines, mga paliwanag dito sa contextual na pag-interpret sa ating verse na I am the good shepherd, and the good shepherd gave his life for his sheep, John 10:11. Ito yung mga contextual na paliwanag na hindi maintindihan at hindi na-interpret ng mga iba, na nandyan na nga ang Kristo na gumawa ito sa akin. Hindi pa nila maintindihan at nasa utak pa rin nila na ewan mo, hindi sila maniwala na sila ay, kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoon at tinanggap mo siya, ikaw ay na freean ka na. You are now free from condemnation. You are now His sheep. Pinagdududahan pa ng iba at hindi pa sila naniniwala na sila ay karnero. Kaya dahil hindi sila naniniwalang sila ay karnero, nabubuhay pa rin silang kambing. Yan. Ang hirap yan, no? Ikaw naniniwala, ayaw mong maniwala, kambing ka, ay karnero ka na, galing ka sa kambing. Bakit? Sa tagal ko ng pinipreach ang salvation, meron pa na parang maraming ang nakarinig, meron pang magsasabi na, oo, tama naman yung sinabi ni Pastor na maliligtas ka ay Jesus. Dahil sa lang ang kaligtasan naman, talaga hindi yun. Pero, hindi basta-basta. Alam mo, hindi basta-basta. May process yan. Ano naman yung process? Wala naman sinasabi ng Bible na ang process para maligtas ka ay ganito. Isa lang. Ginawa ng Diyos ang kaligtasan natin. Siya ang may kagagawan yan. Ang ginawa lang natin, naniwala at pinagpatiwala ang ating kagawa. Yun lang. Dahil wala naman tayong magawa para maligtas tayo. Alam nyo, si Bunso, nag-message sa akin. Sabi niya, Papa, yung pinag-christan ko, ganito eh. Sabi niyo na eh, hindi naman daw ako. Hindi naman daw yung pag-accept kay Jesus ka maliligtas. Kasi sino ka para i-accept mo si Jesus? Sino ka para i-accept mo ang God? Ang God ang may gagawan. Siya ang a-accept sa'yo. Sabi ko, nako, pinugulo ka lang din. Tapos sabi niya, doon sa John 1:12-13, sabi niya kasi doon, but as many as receive Him, to them give He the power to become the sons of God. Sa verse 13, those who are, ano yan? Called by God. So, nililito-lito yung turo ng salvation na tanong ni Fabi, sabi niya,
Papa, ito, ang naliligtas ay yung mga kwan, yung nag-receive kay Jesus na ang Diyos ang may kagagawan. Ito sabi ko, ganito yan. Let's just say that the cause of salvation, yung dahilan ng salvation, the cause of salvation is really God. Walang problema dyan. Siya ang may kaisipan, siya ang may kagustuhan na tayo ay maligtas, ikaw ay maligtas, tayong lahat ay maligtas. Yan ang gusto niya. But as many as receive Him, many as receive Him. Yan yung mga many na nag-receive, yan ang yung mga naligtas dahil sa kagustuhan ng ating Diyos. Walang problema. Pero yung case of salvation, makikita mo yan yung process niyan. Sa case of salvation, makikita mo sa Romans chapter 10. If you confess with your mouth, sabi niya, sabihin mo, si Jesus, sabi ng tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Pero paano ka mag-confess kung hindi mo naintindihan dahil walang nagsabi sa iyo? Tuloy niyo yung basahin hanggang 17. At paano mo maintindihan kung walang nagsugo sa kanila? Kaya sabi na, how blessed are the feet of those who will go and share the gospel. So makita niyo doon yung the case. No? Kaya huwag dapat mag-stay doon sa cause of salvation na mawawala tuloy yung obligasyon ng tao. Tuloy parang maging kasalanan. Maganda, kinausap-usap ko si AI dito. Maganda din naman yung paliwanag nila dyan. Magaling si AI pag alam niya yung background muna. May paliwanag na ito. Pero alam niyo, lumalabas tuloy na ang Diyos ay parang sisihin na kung may pupunta sa impyerno. Pero ito na naman ang paliwanag, ang daming paliwanag na naman dyan na huwag mong sisihin ang Diyos. Pero mayroon din tumanggap sa mga turo na yan na sabi na, ganyan talaga, gusto ng Diyos yan. That is the will of God, you cannot do anything. Hindi. Ang cross ni Jesus, yan ang witness, yan ang testigo na ang Diyos minahal niya lahat ang tao na nagkasala. At itong tao na ito, pag mag-response sila doon sa ginawa ng Diyos, kaya nandyan na yung salitang believe. Ilagay mo yung tiwala mo, isteo, ilagay mo yung tiwala mo kay Jesus. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Sabi mo kay baby na, hindi ka pa ganun adik sa mga tulog, umalis ka dyan, maghanap ka ng iba. Kasi, i-confuse ka lang. Ganun. Itong cross ni Jesus ay nangyari ito at His own will, no? At sa kanyang pagmamahal, loving choice. Pagmamahal niya na pagpipili nito. Mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ka. Kaya umabot sa atin itong kaligtasan. Opo, ngayon nalaman natin na hindi natin dati alam na gusto tayo ng Diyos na maligtas. Correct? Pero nung nagkaroon na tayo ng kaligtasan, saka lang natin nalaman na ito pala, kagustuhan pala ng Diyos na maliligtas ako. Sa Kanya pa rin ang credit. Hindi tama yung sasabihin nilang dahil na pinaccept mo si Jesus,
hindi ka maliligtas dahil at mali daw yun. Dapat ang Diyos ang mag-accept sa'yo. Bakit kailan mo malalaman ng Diyos ang mag-accept sa'yo? Kausapin mo ang Diyos. Hintayin, Lord, hintayin ko sasabihin mo, accepted. You are accepted. Hindi mo maririnig yan. Colossians chapter 2 sa translation ng NLT, verse 6 and 7, nabanggit doon yung salitang accept, palibasa King James lang ang basehan. Kaya, hindi pwede yung accept, receive palagi, puro receive. Kita niyo kung gaano nila linilito ang tao. Pero sabihin ko sa inyo, pag ikaw ay isang nagtiwala kay Kristo Jesus na tagapagligtas mo, may pagkatiwala mo sa Kanya, you are now His sheep. And you have a good shepherd. Amen. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Siya yun. Amen? Maniwala ka kasing sheep ka na. Amen? Maniwala kang saved ka na. Amen. Huwag ka nang mag-isip-isip paano na ikaroon yung ano. Anong paano? Huwag ka na kasing magkukusang magkasala. Yan ang nagbibigay ng doubt sa'yo. Kasi ang talagang sumampalataya kay Kristo, nagtiwala na kay Kristo, tumitigil na yan. Tumitigil na siya sa buhay na makasalanan. Hindi ko sinasabing hindi tayo makasalanan. Dati makasalanan tayo, pero napatawad tayo nung tayo ay naghingi. The time na nag-repent tayo, humingi tayo ng kapatawaran at tinanggap natin ang Panginoon Jesus. Pinatawad niya tayo. Yan, tinanggal niya yung kasalanan, binago niya yung itsura natin. Pagdating ng araw, yung paghihiwalay ng sheep and goat, naging goat ka na. Yung sheep pupunta sa impyerno yan, kay Satanas. Kaya ngayon, alam mo kung sheep ka o goat ka. Kambing ka o karnero ka, alam mo na ngayon. Huwag mong hintayin na pag-conform ani God. Diyan, maraming mga confirmations dyan. Na ikaw ay naging sheep. Una, ang confirmation. Unang confirmation. Listen, ito. Kita nyo. Nagtanong kayo sa akin, paliwanag ko. Ang patunay na ikaw ay naging sheep, pinakinggan niyo ng Diyos yung panalangin mo na, Lord, sa inyo ang aking kaluluwa. Bigay ko sa iyo. Nag-response ang Panginoon dyan. Nung sinabi mo, Lord, ikaw ang tagapagligtas, naniniwala ko na matay ka sa krus, nilibing at nabuhay muli. You are the Savior. Ano ang mga ebidensya mong ikaw ay naging sheep, ikaw ay ligtas? Una, pinakauna ito, yung fruit of conversion mo, yung repentance. Ano ang bunga nun? Change of mind. Nagbago yung utak mo. Oh. Dati ako, marami din akong mga weaknesses, ambisyon sa buhay. Magandang, marami kang pera, may bahay ka na malaki, magandang sasakyan mo, may mga chicks ka, marami kang pera. Yan ang magandang tao sa tingin ng mundo. Pero nung nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos, wala nang mga yun. Yung mga gusto mong magkaroon ka ng maraming asawa, nakita mo napakalaking kasalanan na yun. Yung gusto mong magkaroon ka ng maraming pera, makikita mo ng walang kwentang ambisyon yun. Napalitan ng magkaroon ka ng maraming na-share ng gospel at sila ay naglilingkod sa Diyos. Yun ang pumalit. Amen. Yung yumaman, na gusto mong yumaman, nakita mong
hindi na magandang pangarap yun dahil natuto kang anong kwenta yung paglalaanan ko ng buhay? Ang buhay ko ay para sa iyo, Panginoon. Yan ang mga nabago sa isip. Change of mind. Naintindihan niyo yan? Ang tanong ko, meron bang change of mind sa inyo? Dati, hindi mo nakikita ang masama, okay lang sa'yo. Ngayon, nakita mo ng masama. Meron ba niyan? Dati, wala kang pangarap sa Diyos, wala kang pakialam sa Diyos. Ngayon, meron ka na. Sheep ka na. Ang focus mo, nasa shepherd. Alam mong nasa Kanya yung direction ng buhay mo, nasa Kanyang future mo, kaya sa Kanya ka na nagtitiwala. Grabe na. Yan, mga nagtuturo na yan. Grabe na kayo, pwede malis ka dyan. Malis ka dyan. Maghanap ka ng iba. Itong puntahan mo. Yan yung mga tao na hindi kailan mangewan ko. Kailan nila kaya masabing sila ay ligtas at kailan nila kaya masabing sila ay sheep yung mga iba. Hanggang ngayon, naghahanap-hanap sila ng paraan. Ang mahirap dyan yung iba nag-pre-preach. Ang question ko sa nag-pre-preach, kasi nasabi niya, oo, maniwala ka kay Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi religion. Just have faith in God. Pinipreach na yan. Pag tinanong mo, so paano pag namatay tayo ng punta ka ng langit? Sabi niya, di makaibagan na may tangod langit kung bahbahol taon. Anong kayo tamang preacher? Hindi ka niniwalang maligtas ka. Tapos ano nga pinipreach mo? Ang usapan ng Bible about salvation yan, basahin niyo ang conclusion yan. Pag binasa mo Genesis to Revelation, palagi ko ulit-ulit ito. Saan yung faith mo? Saan nakalagay? Sa sarili mo? Naniniwala ka na maligtas ka lang kung ikaw ay hindi na magkakasala? Kailan ka hindi magkasala? Ang pagkaiba natin nung nagkaroon ng change of mind sa atin, ang pagkakaiba ngayon, ayaw na natin magkasala. Di ba? Sinong meron dyan naisip na kagaya? Yan ang isip ko. Kung maaari, ayaw kong magkasala. Ayaw kong magkasala. Pero pag pumasok ako sa school, nandyan yung tuso-tuso ng mga estudyante, magkakasala ako, galit ako sa sarili ko. Pero hindi yun ang dahilan na ako'y pupunta sa impyerno. Hindi palibhasa nagkasala ako that time, pupunta na ako sa impyerno. Anong kwenta yung sabi niya, whosoever believe in Jesus shall not perish, but have everlasting life. That is life in heaven. Nagkasala man ako that time, pero sabihin ko, Lord, nagalit ako. O kaya, Lord, hindi ako nagalit. I mean, hindi ako nag-express. Nagalit ako, pero Lord, hindi ko pinakita, kinim-kim ko na lang. Pero nagkasala ka pa rin. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Turuan mo ako one time, mahalin ko yung tao yun na nagdudulot ng kasalanan sa akin. Ganun. Kung hindi ka saved, alam mo ang isip mo dyan? Murahin mo yan. Kako-rako di lang adi ako doon. Nalagay ka! Bobo! Pero pag ikaw ay ligtas, nawawala yun. Ewan mo, bakit nababago yun? Alam ko dyan lang dyan, yung Holy Spirit ang dahilan na nagtatrabaho sa'yo. Sabi ko, wala. Marami pala akong mga kaibigan na ibiligtas. Pero pag kwento mo sila, kausap mo, puro Diyos naman. Magaling nila kung sa, wait, ni Apo Diyos dito Man nakatamong ni Apo Diyos. Dami nilang masabi sa Apo Diyos na nagbigay ng kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. Sabi maniwala ka ba that Jesus is the way, the truth, and the life?
Oo, siya lang, wala nang iba. Jesus is the way, the truth, and the life. Sinabi yan sa Bible. Pero, maniwala ka na si Jesus na the way, the truth, and the life, nasa inyo na. Oo, nasa akin. So, alam ko na kung ano man kahit kamatayan darating ngayon, pupunta ka sa langit. Depende. Depende na. Ako pa lang mamati. Nasa iyo na yung way, the truth, and the life. Nasa iyo na. Naniniwala ka naman. Naniwala ka, pero hindi ka nagtiwala kasi. Kaya ni kailanman, hindi ka maliligtas. Faithful ka pa naman sa church. Pero pagdating ng araw, impirno ka din pala. Because, alam mo ang problema mo? You know the way, the truth, and the life. You know, alam mo lang. Alam mo lang. Alam mo nang sumampalataya, mamatikin ni Kristo, may salakan. Oo, naniniwala ka pero hindi ka nagtiwala. Hanggang doon ka lang kasi. Iba yung naniwala, you know by knowledge. But you didn't know Him by heart and accept Him in your heart. Ganyan, ang problema. Kaya ang daming anong tao. Hindi nila nakikita yung kagandahan ng cross. Kung ang kaligtasan mo ay yung hindi ka magkakasala, dapat wala ng cross si Jesus. Listen, kung ang kaligtasan ay yung gagawin mo ngayon na araw-araw na magpakabait ka, hindi na dapat namatay si Jesus sa cross. Ang cross po, yan ang nagpapakita, ang beauty niya na God, Jesus, willingly love us. Pangasin, magtiwala kayo. Tiwala niyo ang buhay niyo kay Jesus niya. Para may joy mo naman sa buhay mo, alam ko na. Kaya ako, tanungin niyo ako, by stroke man ako't mamatay ako, I know for sure. I'll go to heaven. Not because I'm a pastor. Baka mamaya magkasala lang ako. Kasala ulit ako. Pero sana hindi. Pero alam ko, makasalanan ako. Sabi ni Paul, habang nandito tayo sa katawan na ito, sa physical na earth na ito, nagagawa natin yung ayaw natin at yung ayaw natin yung magkasala. Correct? Hindi natin minsan, naiinis ka, lutang ka ng pero tangin ko nga to, Jay, bayaran ko pag ganun. Hindi mo na bayaran mo. Kasalanan na yun kasi gusto mo, sinabi mo, bayaran mo, hindi mo na bayaran. Kahit sabi ni Jay, kailangan. Kailangan ko, salamat at sinabi ko, kailangan, pero nagbitaw ka ng sarili. Pwede bang pag kailangan mo talian mo na lang yung dito. Huwag kang magbitaw. Para walang promise, walang compromise. Wala kang masasabing bayaran ko ito. Mahirap hindi magkasala. Mahirap hindi magkasala. Pero may paraan para kahit ikaw ay nagkasala, mapupunta ka sa langit. That is, believe in the Lord Jesus Christ. Huwag niyo, don't misinterpret me. Hindi ko sinabi na naman na magkasala tayo na magkasala dahil ligtas tayo. Hindi po. Nagkakasala tayo pero dahil yan yung nagkakamali tayo, nagugulas-gulas. Correct? Nung hindi tayo naisalakan, nagkaroon, hindi tayo naging sheep. Alam nyo, wala tayong pakialam sa kasalanan, hindi natin nararamdaman ng kasalanan. Parang golden, sumagdo. Anang mo nga,
na sumangduan agad makasakit. Oh. Yung sheep, hindi yan maghintay lang. Siya pa pag sinugod mo, magpapatulog. Ang gunding sumasalakay. Ganyan tayo noon. And that is the beauty of the cross. And lastly, the beauty of His call. Yung tawag ng Diyos, ng Panginoon Jesus. Alam niyo yung karnero, meron akong napanood sa TV, ay sa Facebook. Sinep ko yata yun eh. Ang ganda yung pagkakan. Ito yung mga sheep na eh. Kala. Alam niyo, yung mga tao, tinisting nila. Nag-whistle sila. Tapos sumigaw sila. Walang pakialam yung mga sheep. Kumakain-kain lang. Pumunta na yung may-ari. Nag-design din yung tito niya. Ginaya nila na. Kita mo tumigil yung mga sheep. Tapos sumigaw siya. Tapos sumagot sila. Ililingon sila kung saan galing yung boses. Tapos natuloy-tuloy lang sumigaw. Nag-ipon sila. Yung mga karnero, tapos lumapit sila. Grabe. Yun yung pinakita, tamang-tama yung dito sa John chapter 10. Hindi lang that God laid down His life. Yung nangyari dyan, my sheep knows my voice. My sheep hears my voice. My sheep hear my voice. Mapapakinggan nila yung boses ng Good Shepherd. Kaya tayo yung pagkaiba natin. Meron tayong sheep na ay shepherd na nagsasabi. Kaya kung ikaw ay talagang saved, ito pa ang maramdaman mo. Hindi mo lang makita yung ebidensya na change of mind. Ito pa yung isang evidence. Ano yan? Pag gagawa ka ng kasalanan, yung intentional lang, ewan ko kung naramdaman nyo, pag gagawa ka ng sadyang kasalanan, merong magsasalita sa inyo, the voice, yung concept, adim ato hinahin. Bakulat ng hinahin. Magkaroon ka ng time na, may time na magsalita yun. And that is good. Dahil sign yan na nandyan ang Holy Spirit sa iyo. The Holy Spirit is your seal. If you're sealed, na ikaw ay pag may-ari ng Diyos, ikaw ay tupa niya. Pag meron yan. Pero pag sinabi mo, ay church ka ng church, tapos pag kalukuhan na kasalanan, wala kang maramdaman na kasalanan, nag-i-enjoy ka pa. Ayaw at gusto mo man, kambing ka. Oh. Kaya ako yung mga kasama mong mga Kristiyano, minsan, kung napapansin, sabi nila mga Kristiyano naman, nagkukwento-kwentuhan din, pagpunta mo doon, makita mo magbabago sila ng kwento, makita mo lahat. Pagdating mo doon, biglang magseryoso. Bakit? Anong pagkaiba? Ba't kanina nakikita ko kayo, kwento kayo? Sigaw yung tawa niyo, parang natuunahan kayo magsalita. Ba't nung dumating ako, bigla kayong magsitahin. Tapos magbabago yung topic mo. Na-realize ko at nakitlo ko na pag silang nag-usap, ang kwentuhan niya yung mga green jokes nila. Ito ba pwede yan? Nakapintas na. Nagabutang na. Nakapintas si Dianis. Kaya nakapintas. Sayang ang takon tatuwarin. Ngayon, pinangarap. Nasapat ang nasapat ang nagyanat. Maaga kasi tayo pinangarap. Sayang ang mga gaganda. Bira. Yan ang usapan niya. Hindi ako kaya magkamaling, you are lasting.
nagdi-desire ka. Tapos pagsabihin mo yun na, bakit ganyan kayo mag-isip? Tao, dahil ni pastor, bakit akala ko ba ano tayo na? Hindi yung pastor. Tuloy, nung ganyan na, alam na nila na pagdating ko, ipakita mo ng kambing ka, huwag ka naman, alam na natin. Pero meron ba kayong ganyan? Yung bago ka gagawa o kaya kung gusto mo mag-intention ng nakasalanan, merong magsasalita. Meron yan. Alam mo, one time, bumili ako ng battery kay Mansing. Battery ng sasakyan. Ayaw ko, hindi nga naman yung battery ko. Yung van ko doon. Alam niyo, binayaran ko isa pero pinagdala ni Mansing dalawa. Nabalik ko, mahal ko, 6,000 na isa. Tapos sabi ko, hindi ko kapanak ko dyan pinuha. Sabi ko, hindi. Duwa na dati battery. May salam. Ito, ang taka ko, bakit dalawa ang pinadala? Isa lang yung binayaran ko, bakit hindi na tinik? Ewan ko, pinitisking. Ito dalawa, ay isa kasi, ay, akala ko elf yung sasakyan mo. Hindi, isa, yung one. Ayun, pagkita ko ito lang, dalawa, yan na. Pasok agad ang job mo dyan. Pero, ba't yan lang? Amin ko yan. Ibenta ko, kapag dilak-lak. Balik. Nangyari din sa abroad noon. Barya. Dalang ang usapan dyan. Maalay niya yung example ko. May nagre-ring ba sa inyo? Wala. Yes. Kung walang nagre-ring sa inyo, sign na hindi ka pa sheep. Kaya ang gagawin mo, back to basic. Kilalanin mo ang Panginoon Jesus na yung tagapagligtas at pagkatiwalaan mo. Ipagtiwala mo sa Kanya. Pahawak mo na yung buhay mo para sa inyo. Magtaikot ng buhay mo. Yan. Enjoyable kung maging Christian. Hindi impulsive ang pagiging Christian mo. Ayan. Diyan tayo tinawag. Alam natin yun. Pakinggan mo. Those voice, God's voice. Pakinggan mo sa buhay mo. Yung direction niya sa iyo. Yan. Araw-araw, ang Diyos tumatawag sa atin. Ngayon, ang buhay natin, alam niyo kung bakit tayo nabago at tuluyang nababago at nagpapakita ng pagbabago natin, nangyayari lang yan. Pag araw-araw, sinusundan natin yung boses ng Diyos sa atin. Your conscience and His words. Ito, nakikinig na tayo ng shepherd. No? Hindi ko kinukuha yung glory dyan o ako. Ang Panginoon nagsasalita sa atin. At ito na, pinapakinggan natin. Napakinggan mo rin ito. Nung prepare ko ito, narinig ko na. Lord, ito ba ang message natin? Sige, parinig. So, pakinggan natin ito. This is the voice of God to us, not sheep ng Panginoon. Pag tuloy-tuloy yan, nakikita na mayroon tayong good shepherd na sinusundan. Pero pag hindi ka sumusunod, kaya wala kang napapakinggan na ganyan araw-araw sa buhay mo, nabubuhay ka sa sarili mo, wala kang good shepherd
Meron ka sigurong shepherd, but not the good shepherd. Ewan ko kung anong klaseng shepherd ka. Meron. Yan ang hindi ka. Di ba? Yan po ang message natin.